Breaking news mga kababayan, 24 na sasakyang pandagat ng Pilipinas, tinarget ng China. Sugatan ang 3 Pilipinong mangingisda at nag-iwan pa ng matinding pinsala sa kanilang mga bangka ang isa na namang water cannon attack na ginawa ng mga barko ng China kahapon, December 12. The Philippines has said that the Chinese Coast Guard ships injured its fishermen and also damaged their boats during a confrontation near a disputed shoal. Sinabi ng Philippine Coast Guard na ang insidenteng ito ng water cannon attack ay nangyari sa vicinity ng Escoda o mas kilala ring Sabina Shoal na may layong 75 nautical miles mula sa mga isla ng Palawan. Nang araw ding yon, sinabi pa ng China Coast Guard na matagumpay daw nilang napaalis ang mga eroplano ng Pilipinas na lumilipad din sa ibabaw ng Panatag o Scarborough Shoal. Ang dalawang pangyayaring ito ang pinakabagong insidente ng sunod-sunod na tumitinding maritime confrontation sa pagitan ng Pilipinas at ng China. Inaangkin kasi ng Beijing ang halos buong South China Sea, kabilang na ang mga katubigan at mga isla sa loob mismo ng teritoryo na kung tawagin ay West Philippine Sea. Yan ay kahit mayroon ng pinal na desisyon ang International Court na walang legal na batayan ang mga claims na ito. Ayon kay PCG spokesperson Jay Tariela, nasa halos 2 dosenang bangkang pangisda ng Pilipinas ang tinarget umano ng water cannon at mga delikadong panghaharang ng China. Dagdag pa ni Tariela, ang ginawa daw ng China ay masamang pananakit at pang-aabuso na laban mismo sa mga ordinaryong mangingisdang Pinoy. Bukod dito, nalaman din ng PCG na nagpadala rin ang China ng mga rigid-hulled inflated boats mula sa kanilang cutters 21559 at 21562 para putulin ang mga lubid ng angkla ng mga Pilipinong mangingisda na naging dahilan ng pagkawalan nila ng kontrol sa kanilang mga bangka at tiyak na nagdala sa kanila sa kapahamakan. Dahil sa pangyayaring ito, 3 mangingisda ang nasugatan gaya ng pagkakaroon ng pasa at mga open wounds at 2 bangkang pangisda pa ang nawasak dahil na rin sa malakas na pressure ng water cannon ayon kay Tariela. Malinaw pa sa mga video na inilabas ng PCG ang mga bugso ng water cannon na bumagsak sa maliliit na bangkang pangisda. Sinira ng mga ito ang kahoy na bahagi ng mga sasakyan. Hininga naman ng komento ang Chinese Embassy tungkol dito pero wala silang naging tugon dahil tapos na daw ang office hours. Ayon pa sa Chinese Coast Guard, control measures lang daw ang kanilang ginawa nang itaboy nila ang ilang mga sasakyang dagat ng Pilipinas. Sabi kasi ng China, nandoon daw ang mga pangisdang sasakyang ito para manggulo at mangudyok ng insidente. Ginawa na rin daw nila ang mga kinakailangang hakbang para sa pagkontrol laban sa mga sasakyang dagat ng Pilipinas, gaya ng pagbibigay ng warning gamit ang loudspeaker at external maneuvering para itaboy sila. Ayon sa tagapagsalita ng Chinese Coast Guard na si Liu Dejun, noong December 12, ilang grupo ng sasakyang Pilipino na nagkukulwaring nangingisda ang nagbaliwala sa paulit-ulit na babala at paalaala ng Coast Guard at pinipilit na gumawa ng gulo sa katubigan na malapit sa shoal. Ginawa ng Chinese Coast Guard ang kinakailangang mga hakbang ayon sa batas, kabilang na ang pagbibigay ng babala at pagpapaalis sa mga sasakyang Pilipino. Sinabi pa ni Liu na ang soberanya ng China sa mga pinag-aagawang bahura ay indisputable o hindi dapat pag-alinlanganan. Nagpadala naman ng mga barko ang Philippine Coast Guard para tulungan ang mga sugatang mangingisda pero pati daw ang mga ito ay paulit-ulit ding hinaharangan ng mga barkong Chino para hindi makarating sa Sabina Shoal. Pero sa kabila ng unprofessional at labag sa batas na pakikialam ng China sa operasyon ng Philippine Coast Guard, matagumpay pa ring narating ng PCG ang kinaroroonan ng mga mangingisda at agad na nakapagbigay ng medical assistance kasama ng ilang mahalagang supply sa mga ito.
Dumating din ang fishing support vessel na MV Pamalakaya para i-extend ang oras ng mga mangingisda sa ilalim ng Kadiwa Fishing Initiative ng Pilipinas. Layunin ng Kadiwa Fishing Initiative o ng programang ito na hikayatin ang mas marami pang mga mangingisdang Pinoy na mangisda sa West Philippine Sea. Kabilang sa mga barkong ginamit ng PCG ay ang mga Parola Class Multi-Role Response Vessel na BRP Malapascua at BRP Cape Engaño. Malinaw umano ayon sa PCG na ang ginawa ng China ay paglabag sa karapatang pantao at pagyurak sa soberanya ng Pilipinas. Pero nilinaw din naman ni Tariela na ang panghaharas ng China laban sa mga sibilyan ay hindi dapat ituring na paglala o escalation. Sinabi pa niya na umalis naman daw ang mga barko ng CCG sa Escoda Shoal nang dumating ang mga barko ng Philippine Coast Guard. Napakahalaga ng presensya ng mga barko ng PCG para sa mga Pilipino mangingisda dahil sa tuwing may barko ng PCG, ang CCG ay tila nagmomonitor at nagmamasid lamang at hindi nang haharas. Ang Escoda Shoal na tinatawag ng China na Shanbin Reef ay matatagpuan sa loob ng Exclusive Economic Zone or EEZ ng Pilipinas, humigit kumulang 150 kilometers kanluran ng Palawan. Habang ang Panatag Shoal naman ay matagal ng sentro ng diplomatic tension na may kinalaman sa soberanya at fishing rights sa pagitan ng Pilipinas at China. Noong buwan ng September, binuo ng China ang isang National Nature Reserve sa paligid ng Panatag Shoal na umani naman ng matinding batikos mula sa Pilipinas. Ibig sabihin kasi nito, protektado daw ng China ang mga kalikasan gaya ng isda, coral reef at mga yamang dagat sa islang ito, na ayon naman sa Pilipinas ay maliwanag na palabas lamang para palakasin ang kanilang kontrol sa lugar. Kontrolado din ng ganitong sistema kung sino lang ang pwedeng mangisda at pumasok sa nasabing isla. Dahil sa ang Panatag Shoal ay nasa loob ng EEZ ng Pilipinas, ang pagdedeklara ng Nature Reserve ay malinaw na paglabag sa soberanya ng bansa. Nanawagan naman sa international community ang mga nangungunang miyembro ng House of Representatives na papanagutin na ang China sa tumintinding tensyon sa West Philippine Sea. Ang panawagan ay ginawa ni na Deputy Speaker Paulo Ortega V ng La Union 1st District, J. Kong Hu ng Zambales 1st District, Deputy Majority Leader Zia Alonto Adyong ng Lanao del Sur 1st District, Rog Gutierrez ng One Rider Party List at Ernix Junicio ng Manila 1st District. Pawang mga kabilang sa binansagang Young Guns ng Kamara. Idiniin ng mga mambabatas na ito na naninindigan sila sa pagtatanggol ng soberanya ng Pilipinas at pagsuporta sa ating mga mangingisda at mga personal ng Coast Guard na nagbabantay sa ating maritime domain. Binatikos nila ang ayon sa kanila ay agresibo at walang ingat na pag-target sa halos 200 fishing vessel na lihitimong nangingisda lang naman sa loob ng EEZ ng Pilipinas. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, ang red line daw na hindi dapat lampasan ng Beijing ay kung may isang Pilipinong namatay sa kanilang operasyon. Yan din ang sinabi niya sa isang talumpati sa Singapore noong nakaraang taon. Mula noon ay paulit-ulit na itong binabanggit ng Defense Department at ng ilang mga politiko sa bansa. Inulit din ng Washington na ang saklaw ng Article 4 ng 1951 United States-Philippine Mutual Defense Treaty ay ang mga armadong pag-atake ng China sa mga armadong puwersa ng Pilipinas, pag-atake sa mga pampublikong sasakyang pandagat at mga eroplano, kabilang na ang mga assets ng Coast Guard sa kahit anong lugar sa South China Sea. Matatandaan na bago mangyari ang insidente ng water cannon sa Sabina Shoal, nagkaroon pa ng joint patrol sa South China Sea ang US at Pilipinas. Layunin ng pagpapatrolyang ito na ipakitang suportado ng US ang Pilipinas at para na rin bantayan ang interes ng ating bansa sa gitna ng mga disputed waters. Kasabay nito ay nag-deploy pa ang US ng mga carrier strike groups kasama ng mga aircraft carriers at ilan pang naval supports. Pero sa kabila nito, patuloy pa rin ang panghaharas at pagharang ng China sa mga Pilipinong mangingisda at mga barko sa exclusive economic zone ng bansa.
Nagpapakita ito anya ayon sa mga eksperto na hindi sapat ang presensya ng US para agad mapigilan ang mga agresibong hakbang ng China at ang patuloy na pagtaas ng tensyon sa West Philippine Sea. Nangyari din ang tensyon isang araw pagkatapos ipresenta ng bagong talagang Chinese ambassador sa Pilipinas na si Jing Huan ang kanyang credentials kay Pangulong Marcos at nanawagan pa na pag-ibayuhin ang ugnayan ng Pilipinas at China. Tinanggap ni Pangulong Bongbong Marcos ang letter of credence mula sa bagong envoy ng China sa Pilipinas. Sa presentation of credential ceremony sa Malacanang Palace kahapon, sinabi ng Pangulo na isa sa pinakamahalagang kaibigan at partner ng Pilipinas sa mundo ang China. Sigurado raw siyang magkakaroon ng maraming pagkakataon para paigtingin, palalimin at gawing mas importante ang relasyon ng dalawang bansa. Umaasa naman daw si Ambassador Jing Huan sa pagpapaigting ng kooperasyon ng dalawang bansa at maayos na pamamahala ng mga pagkakaiba ng mga ito. Ayon pa sa bagong talagang ambassador ng China, sisikapin daw niyang i-stabilize ang relasyon ng Pilipinas at China kahit tila mahirap gawin ito. Bilang embahador, sisikapin kong ipagtanggol ang pambansang interes at dignidad ng China habang nagsisilbi rin bilang tulay para matiyak na ma-stabilize ang relasyon ng China at Pilipinas sa halip na lumala at ang ating mga mamamayan ay mas mapalapit kaysa maglayo. At makalipas nga ang isang araw pagkatapos ng pagtatalaga ng bagong ambasador, naganap na nga ang insidenteng ito. Matatandaan, 2 buwan na ang nakakalipas sa summit ng Association of Southeast Asian Nation or ASEAN. Sinabi ni Pangulong Marcos na nais niyang imbitahan si Chinese President Xi Jinping na bumisita sa Pilipinas sa kauna-unahang pagkakataon mula noong 2018. Pero sinabi ng Pangulo na depende pa yan sa seryosong progreso sa usapin ng Code of Conduct para sa South China Sea. Sa kabila nito, hindi naman daw nababahala ang Philippine Navy sa presensya ng humigit kumulang 300 sasakyang pandagat ng Chinese Maritime Militia sa iba't ibang bahagi ng West Philippine Sea. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng Philippine Navy para sa West Philippine Sea, ang 101 sasakyang dagat ng Chinese Maritime Militia na namataan nila nitong weekend ay bahagi lang daw ng tinatayang nasa 350 na sasakyang dagat ng Maritime Militia na nakakalat ngayon sa buong West Philippine Sea. Ang mga sasakyang pandagat na ito daw ay nagsisilbing force multipliers ng China at namumugad sa iba't ibang lugar sa West Philippine Sea. Bilang pagpapakita yan na sinasakop na talaga nila ang ilang partikular na lugar sa loob ng ating exclusive economic zone. Mayroon daw kasing dual purpose ang sasakyang dagat ng Maritime Militia ng China. Bukod sa pangingisda, nagsisilbi din daw itong suporta sa hukbong dagat at Coast Guard ng China. Kumbaga, ito ang CAFGU ng China sa dagat ayon sa Philippine Navy. Pero bukod sa tensyon na naganap sa gitna ng karagatan, isa pang hiwalay na insidente ang naganap din sa himpapawid ng West Philippine Sea, kung saan hinamon naman ng People's Liberation Army Southern Theater Command ang mga eroplanong Pilipino na nagpapatrolya sa Scarborough Shoal. Wala daw pahintulot sa Chinese government ang mga pagpapatrolyang ito. Sinabi pa na ang ginagawa ng Pilipinas ay isang uri ng invasion. Well, the Chinese military said that it issued what it called strong warnings and expelled a Philippine aircraft that it accused of invading airspace over Scarborough Shoal and did not give any date for the incident. Hindi na nagbigay ng karagdagang detalye ang China tungkol sa insidenteng ito sa himpapawid. Samantala, nakaalerto naman ngayon ang Philippine Navy dahil sa isang racket na pinalipad ng China. Nagising sa ingay ng pagsabog ang ilang mga residente ng Puerto Princesa kahapon, December 13, bandang alas 7:30 ng umaga. Kitang-kita pa ang bakas ng racket sa himpapawid matapos ang pagpapalipad nito. Pinayuhan na ang mga mandaragat na nasa Puerto Princesa at sa Tubataha Reef National Park na maging alerto sa posibleng pagbagsak ng mga debris. Ayon sa mga residente sa Palawan, mula pa raw noong buwan ng Agosto ng taong ito ay napapadalas na ang pagpapalipad ng China ng mga rockets
at napapadalas din daw umano na ang probinsya ng Palawan ang nagiging drop zones ng mga debris. Dahil dito, nag-aalala at nananawagan na din sa gobyerno ang mga mamamayan ng Palawan na magkaroon ng agarang aksyon at tiyakin na hindi na ito mangyayari ulit. Baka pwedeng humiling sa inyo ng like sa ating mga video, lalo na po kung nagugustuhan ninyo ang ating mga talakayan. Malaking tulong po ito hindi lang sa ating channel kundi maging sa mga kababayan nating sinusuportahan nito. Maraming salamat po mga ka-blessed.